Right. Good afternoon, class. So, I'll be discussing yung lesson to natin dun sa ethics ng research or dun sa ethics ng experiment natin. Okay. Alright. So, sabi, the researchers foremost concern in recruiting and using subject is treating them ethically, and responsibly. Whether we work with animals or humans, we must consider their safety and welfare. Responsible psychological research is not an attempt to satisfy idle curiosity about other people's innermost thoughts and experiences. Rather, responsible research is aimed at advancing our understanding of feelings, thoughts, and behaviors in ways that will ultimately benefit humanity. Okay, so tingnan natin. So, ibig sabihin, ang pinapunto nga natin doon, ay kailangan responsible tayo doon sa mga research na ginagawa natin. Hindi yung parang, wala akong magawa, magagawa ako ng research, no? So that's very damning. So napapahamak nun yung ating society, yung psychology field. Ayan. So yan, no? Ang tawag dyan ay mga ano, IRB, Institutional Review Board. O sila yung mga mga panel para mag-decide if the research is ethical or dapat nga bang i-abolish. So every university or yung mga hospitals, may mga research kasi silang ginagawa. Ngayon, pag may mga research silang ginagawa, dapat ano, meron silang IRB o Ethical Review Board or Institutional Review Board. Okay. Ano nga daw ba yung Institutional Review Board? Ayan, sabi, to evaluate proposed studies before they are conducted. Yan, universities and hospitals engaging in research will almost always have an IRB, but many other types of institutions do not, no? So, ngayon, sa atin, meron tayong IRB sa Indang. Nasa Indang po ang IRB natin. Usually, the undergrad naman, thesis, isn't required to go through IRB. Hindi na sila dadaan sa ethical consideration. So, ang talagang strict lang sa IRB ay yung mga master's thesis na kinokonduct ng mga master's students ng Cavite State University. Right? Okay. The IRB's first task is to decide whether the proposed study puts the subject at risk. A subject at risk is one of who is more likely to be harmed in some way by participating in research. IRB must determine whether any risk to the individual are outweighed by potential benefits or the importance of knowledge to begin. This is called a risk-benefit analysis. An understanding of research design is critical to such an analysis. At least some members of the review board must be skilled in research methods. Now, ano yung sinasabi nun? Siyempre, obviously, some research will have risk talaga dun sa mga tao. Now, ang tinitignan ng IRB, mababa naman ba yung risk? Tapos, ang sinasabi niya, mas magbe-benefit ba tayo doon? Kung mas magbe-benefit naman tayo, siguro a small risk to the participants or to the individual being researched into is worth naman ng knowledge na makukuha natin. Pero syempre, kailangan tinatansya talaga yun. Right? For example, if yung research mo ay qualitative, no? Qualitative research. And ang 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 punto ng research mo ay to 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 see kung ano ba yung mga uh, experiences of those people who are uh, paano ba to? Ano ba yung sabihin? Kasi ba mamaya sensitive who are sexually assaulted, no, ng mga individual. Now, if those are the case, bawa, why would you bother asking them ng ganong questions or why would you bother focusing on the research na ang focus ay sexual assaulted na mga individual? If maganda naman yung magiging nating knowledge doon, walang problema. Pero baka naman, that's putting them at risk. Halimbawa, baka mamaya bigla silang magkaroon ng relapse, no? Mag-relapse sila, magkaroon sila ng problema, magkaroon sila ng maalala nila yung mga nangyari sa kanila and that's not something that we want to happen. Especially kung magko-conduct tayo ng research sa psychology. Kaya ayun yung ayun yung balak natin na tatantyahin natin. And yun ang ginagawa ng IRB. Okay? Now, research ethics. Sabi ni psychologist Robert Rosenthal noong 1994,
Siya ay nagbigay ng mga three important reason why poorly designed research can be unethical. Bakit daw naging unethical yung mga poorly designed na research o mga research na hindi pinag-isipan? Number one, students, teachers, and administrators' time will be taken from potentially more beneficial educational experiences, di ba? O syempre, kung gagawa ka ng research na hindi naman maganda yung pagkakadesign, hindi naman maganda yung magiging resulta, siguro, no? Tingin natin, wow, hindi natin masabi pala. Pero syempre, pag tinansya natin, baka hindi naman magiging maganda yung resulta nito, why bother doing it? Diba? Sayang yung oras ng mga magpa-participate doon, yung mga estudyante, yung mga teacher, yung admin, diba? Next, ano pa? Poor design research can lead to unwarranted and inaccurate conclusions that may be damaging to the society that directly or indirectly pays for the research. Ano ibig sabihin nun? Ganito po, no? Yung kasing research na, especially sa university, sa mga state university, SUCs, katulad ng Cavite State University, ang budget po ng research ay coming from the taxpayers money. Ibig sabihin, government funded. Ibig sabihin nun, taxpayers funded yun. Galing sa pera ng mga tao. Now, kung gagawa ka ng research na hindi naman magiging maganda yung resulta, pangit naman, hindi naman, tingin mo, hindi naman makaka-benefit sa mga tao at mapapahamak pa yung mga tao na dapat nagbe-benefit doon. Ang, pinup- ang pinupunto niya, halimbawa, ganito, no, nagawa ka ng qualitative research tungkol sa mga nasa laylayan o kaya yung mga mahihirap o yung term nila yung mga squatters area. I don't think that's politically correct now, no. Parang may politically correct na term doon. Pero yun na yung punto natin, no, yung mga mahihirap. Now, ngayon, kung gagawa ka ng conclusions, ang sasabihin mo, marami po palang mga magnanakaw at marami po palang mga ang tawag dito, kriminal. O kaya, kunyari, yung mga uneducated po pala yung mga nasa squatters area, no? Ganun ka pa yung deduction mo. Ganun yung naging conclusion mo ng research, no? Ibig sabihin, yung taong bayan na nagbabayad ng research mo, sila pa yung binigyan mo ng ganung, ano, no, ganung conclusions. Now, ano magagawa natin kung yun naman talaga yung lumabas? Ang punto ay ganito, may problema pa rin doon. Kasi bakit naging ganun yung deductions mo? Hindi mo ba nakita na yung society din o yung gobyerno mismo, ang minsan may pagkukulang sa mga tao na yon kaya end up nagiging ano, magnanakaw sila, gumagawa sila ng illegal kasi kailangan nilang mabuhay. Ang pinupunto natin, dapat kung gagawa ka ng ganong research, ng qualitative na research na gano'n, makita mo yung angulo ng bakit din nagkakaroon ng problema yung mga mahihirap, no? Ano din yung cause no? Hindi yung pwedeng isisin na lang sa kanila yon. Kailangan kung gagawa ka ng research, kailangan makita mo yung punto. Maybe because of the system that's putting them down, 'di ba? Yung sistema ang nagpapahirap sa kanila. Kailangan mapakita natin yun. Kaya yung sinasabi nyo, no? Baka mamaya makagawa ka ng inaccurate na conclusions. Tapos sila yung nagbabayad doon. Sila yung mga taxpayer eh. Diba? Tapos sila pa yung mapapahamak dun sa conclusions mo. Yun yung sinasabi din sa number two. Number three, allocating time and money to poor quality science will keep those finite resources from better quality science. Finite po yan. Ibig sabihin, nauubos. Finite. No? Hindi yan infinite. Yun ang kabaligtaran ng infinite. Infinite is infinity, hindi nauubos. Finite is nauubos. Diba? So, yun ang pinupunto niya. Ngayon, kung nauubos yan, paano gagawin natin? Diba? Sayang. Kapag, ginamit lang natin sa isang bagay na hindi naman practical. O kaya hindi naman maganda yung research na gagawin mo. Okay? Kaintindihan po ba? Alright. Next. Tingnan natin. Sabi, research ethics. Another important task of an IRB is to safeguard the rights of individuals by making a certain that each subject at risk gives informed consent to participate. Informed consent means that the subject agrees to participate after having been fully informed about the nature of the study. Ibig sabihin, aware sila kung ano yung mangyayari dun sa research kapag sila ay sumali doon. Yun ang pinupunto natin doon, no? So, dapat yung mga participants, alam nila kung ano yung pinapasok nila. Halimbawa, i-interviewin po kayo regarding sexual assault na nangyari sa'yo. Ganun. I-inform mo sila, press friend. Kung itutuloy mo yung ganung research, no, kailangan from the first hand, alam nila yung pwedeng risk na mangyari sa kanila, pwedeng
pwedeng ikapahamak nila o kaya ano yung trauma na pwedeng maranasan nila kapag kinontinue mo yung interview o yung research na yun. So dapat alam nila. Yun ang pinupunto natin dyan. Okay, next. So we'll cut it right now tapos mag-continue tayo from next video na. Okay.